our God, and oh, we see how great is our God. Oh, the name above all names, you are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Oh, the name above all names, you are worthy of all praise, and my heart will sing how great, and my heart will sing how great is our God. My hair being tied, are the home that leads me home and brings me to my knees. For there I'll find you waiting, and there I'll find so with all my heart I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to sing your praise. Father, we love you, and we worship you this day. Lord, you are the King that guides my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me home and brings me to my knees. For there I find
Wherever you go, through this and I trust in you, and I believe in all of your ways, your promises. In you, and Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, I walk with you. I walk with you wherever you go. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, with all I
Sadyang kay buti ng ating Panginoon. Sa habang panahon, sa kabila ng aking pagtulong, iya'y patuloy na laan. Katulad ng kastigo, ako'y siyang nagbibigay ng ulan. Kaya't sa puso ko'y damdamin, tapat niya'y aking pupurihin. Hilak ako, mula sa ugat ng aming langit. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, mag-ingat ng wagas nitong buhay. O Diyos, ika'y aking sa mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, di mo'y walang kawan. Dakila ka, O Diyos, kawan ka ng tunay, pagmula mo sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, mag-ingat ng wagas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, nakakapalakot, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat ligatin, tagumpay man ay naroon. Naluyan ang pag-asa kung kailangan ihahon. Pag-ibig mo'y alay sa akin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O dakila ka, O Diyos. O Diyos, ibuti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ay laging tapat kong ang mahal. Ang ikaw ay ibuti mo, Panginoon.
Yes, Lord, Apo. Magdaman na po ipukaw man na po. Iti kaunggan niya po inatanongas. Awan sa bali Apo, no di panagkay dayo. Panangitan up niya ilay nga po itinagas mo Apo, iti panagbiyak niya. At Apo, iti pagkurangan niya po. Magpasol kami sa pagsunod ken arabit Apo kabilipan. Apo dalusan na kami kadi babaen kadi biti sa Apo. Tapno iti kasta Apo may kari kami Apo nga masidek Apo ken ka ngumayag daydaya.
Heavenly Father, Lord. Itatang rabi ako, lukatam ka di ako, iti puso niya, Heavenly Father. Mangusap po kayo sa amin, Panginoon, sa gating ito, Panginoon. Heavenly Father. Lord, tinatas ko po ang iyong pangalan sa lugar na ito, Panginoon Panginoon. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Magandang gabi sa ating lahat, mga ginigiliw, no? Alam nyo, ang pag-aaralan natin ngayon ay paulit-ulit na salita ng Panginoon, mga ginigiliw. Katulad ng sinasabi ko na, alam nyo, there was a time na nagtanong din po ako, bakit kaya palagi na lang sineshare ni Daddy ito? Palagi na lang niyang inuulit-ulit na ibinabahagi ito sa mga pastor sa UCKGC. Naiintindihan naman namin kung ano ang ibig sabihin ng salitang ito. Kasi sila talagang may 30 years na sa ministry. Ako lang yatang pinakabata sa kanila sa paglilingkod sa Panginoon. Pero itinuturo pa rin niya yung mga pinaka-basic na katuruan ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. So, ibig sabihin, yun ang kailangan ng iglesia na yun, mga ginigiliw. Kung bakit yun ang ipinapahayag ng Panginoon, kung bakit yun ang mensahe ng Panginoon. Kasi yun ang kailangan ng iglesia. Diba? Kailangan ng iglesia. Kaya nga kung natatanda nyo yung mga katuruan ni Pablo, na gatas ang ipinainom ko ngayon. Gatas ang ipinainom ko sa inyo noon. Hindi matigas na kanin. Hanggang ngayon, gatas pa rin, sabi niya. So, ibig sabihin, hindi lumalago yung isang iglesia na tinuruan niya. Hindi sila lumago, mga ginigiliw. So, may mga, ibig sabihin, may dapat ayusin sa iglesia na ito, mga ginigiliw. Kaya, hindi ko alam kung bakit ito ang pinapayag sa atin ngayon ng Panginoon. Ito ang patungkol sa asin at ilaw. Alam nyo, ang asin at ilaw na ito, tumutukoy ito sa salita ng Panginoon na meron sa atin. Ito ay sumisimbolo sa salita ng Panginoon, mga ginigiliw, na tinataglay ng isang Kristiyano. Yung tinataglay ng isang Kristiyano. You are the salt and the light of the world. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang kanyang sinabi sa Matthew 5:13. Sabi niya dito, kayo ang asin ng sangkatauhan. You are the salt of the world. Sabi niya. So, ibig sabihin, paano tayo magiging asin? Diba? Ang asin, ano ba ang gamit ng asin? Diba? Ang asin ay ginagamit ito para ma-preserve ang isang pagkain, ang isang isda, upang hindi masira, or ginagamit din nila ito para gawing bagoong, ginagamit din ito para sa pagluluto. Pero yung asin na ito ay symbolical na tumutukoy sa buhay ng isang Kristiyano. Asin ba tayo? Diba? Kaya nga, alam nyo, yung asin ngayon, napakamura ang asin. Nakakabili ka ng 5 pesos, 10 pesos, pero alam nyo, nung unang panahon, napakahalaga at napakamahal ang asin. Dahil ito ang ginagamit na sahod ng mga Romanong sundalo. So, hindi pa siguro nila alam masyado kung paano gumawa ng asin, kaya mahal pa noon. Kaya inihalin tulad ng Panginoon ang asin na ito sa buhay ng isang Kristiyano. Sumisimbolo ito sa buhay ng isang Kristiyano na yung asin na
yung tinataglay natin na salita ng Panginoon. Katulad din ng ilaw. You are the light of the world, sabi niya. Alam mo kung pupunta ka sa dagat, no? Yung mga mangingisda, di ko alam kung naranasan nyo nang pumunta sa gitna ng dagat. May makikita ka doon, nang nakikita mo isang ilaw, yung medyo mataas, yun ang pagoda, yun ang tawag nila sa amin eh. Yun ang basehan ng mga mangingisda upang alam nila yung daan pauwi. Kahit gabi yan, yun ang parang may kwan sila eh. Alam nila kung saan sila, kahit saan sila madapo, mapupunta sa even nautical miles sa dagat. Pag nakita nila yung ilaw na yon, alam nila kung saan yung lugar na tutumbukin nila, kung saan sila nanggaling. Kaya yun pala ang gamit ng pagoda or yung ilaw doon sa dagat. Kasi naranasan ko yun, ito pala yung gamit niya, sabi ko, nung naranasan kong pumunta para mangisda. Ganon din sa buhay ng isang Kristiyano. Paano ba tayo? Ilaw ba tayo? So, ibig sabihin yung ilaw na yun, yung taglay na salita. Ilaw. Yung asawa, yung anak, yung mga anak natin, yung mga taong nakatira sa loob ng tahanan. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo na ilaw. Na dapat yung ilaw na yon, yung salita na yon, nagbubunga yan. Naiilawan ang buong bahay, naiilawan ang mga taong nakatira sa loob ng bahay. Paano mo maiilawan ang mga nasa loob ng iyong tahanan kung ikaw mismo bastard yung ilaw mo, kundido yung ilaw mo, wala yung salita sa'yo, di ba? Wala yung salita. Hindi mo binibigyan ng buhay ang salita sa pamumuhay mo, mga ginigiliw. Di ba? Ito. Itong sinasabi sa akin ngayon ng Panginoon. Di ba? Sabihin natin, ay, nag-iilaw naman ako. Sinasabi natin nag-iilaw, pero doon mismo sa loob ng bahay, may basagulero, may manginginom ng alak, may gumagawa ng kalokohan, kasalanan. Paano natin sasabihin na may ilaw? Di ba? Si Cesar na, kinurek ko eh. Di ba? Dati si Cesar eh, unti-unti yan, matatanggal mo yan hanggang makilala mo ng Panginoon. Diba? Yung paninigarilyo. Si Joe, sinabihan ko na kita maraming beses, maraming advice na. Si Andre, si Harold, diba? Yung testimony mo sa Ilagan, dati nagsisindi, ngayon nagsisilbi. Diba? Naging kwan yun eh. Naging viral yun sa bayan. Dati kasi kayo nagsisilbi. Dapat hindi ko sa akin. Ako hindi matakot ko. Yung tatay ko, ikukulit ko yung tatay ko. Makakalik ko sa Panginoon. Pag-ulit ko sa Diyos, talagang napagalitan sila. Dadalawa na nga lang kayo eh. Nagdadamutan pa kayo, sabi ko sa kanila, yung kapatid ko. How much more kung ang Diyos ang pupunta sa inyo, sabi ko sa kanya. Pinagdadamutan mo yung anak mo, ikaw pinagdadamutan mo din yung tatay mo, sabi ko sa kapatid ko. Oo. How much more kung ibang tao ang hihingi sa inyo. Hindi nyo na kayang magbigay, sabi ko. Hindi nyo na kayang tumulong, hindi nyo na kayang magpakain yung mga taong nangangailangan na talaga, sabi ko sa kanila. Oo. Kinukulit ko sila. Salita.
Kaya nga, wala po kaming pliniplis dito na kung may bisita, kung ayaw niya, na kung mag-a-attend tayo ng church, mag-a-absent lang tayo dahil gusto nating i-please ang isang tao. No, hindi pwede. Diba? Hindi pwede yun. Yung kasal nga inuna ko pa rin yung gawain ng Panginoon kaysa bago ako pumunta sa kasal. Diba? Oo. Yung pagpunta namin sa Cavite, gawain pa rin yun ng Panginoon. Kasi anniversary, dito naman yung kasamahan natin na si Pastor Isaac. Diba? Oo. Dapat mag-ilaw tayo. Oo, walang silbi. Sabi niya sa asin, aapak-apakan ka na lang. Sabi niya, aapak-apakan na lang yung asin, tinatapon, wala ng silbi. So, ibig sabihin, nagiging inutil tayo pag hindi nagiging maalat, hindi na tayo nagiging alat, wala na yung asin sa atin, wala na yung salita sa atin. Di ba? Magsisimula yan sa pamumuhay natin, sa pamilya natin, sa loob ng tahanan natin, sa bahay natin. Ipinapakita ko ito na halimbawa sa paghuhugas lang ng pinggan. Sigurado ka, sabi ko pa sa mga bata na naghuhugas ng pinggan, gusto ko, ipakita ko talaga na hugasan ko yung pinggan ko. Tinuhugasan ko talaga. Hindi, pastor, ako na. Hindi ako na. Kasi hugasan ko rin lang kamay ko eh. Pinipilit kasi nila ako, kaya nahihiya na ako. Sige, minsan lang naman eh. Pinapahugas. Kaya kinukuha naman nila kasi yung pinggan ko, kaya hinuhugasan na nila. Pero, kung maaari, ayaw kong ipahugas yung pinggan ko at saka baso ko. Diyan nagsisimula yan. Di ba? Oo, nagsisimula yan sa loob ng tahanan. Maayos yung bahay, maaliwalas, malinis. Oo. Paano tayo? Pastor tayo. Sabihin natin na pastor tayo, pero sa harapan ng bahay natin, ang daming alam nyo ito noon? No? Hindi pa kami Kristiyano noon. Alam nyo yung harapan namin dyan noon? Bago kaming salta dito. Bago kaming lipat dito sa subdivision na ito. Hindi pa kami Kristiyano, no? Ang daming hanggang doon sa malapit sa office. Malalaking yung tawag doon. Ma? Didakto na root. Sikal. Ang lalaking sikal. Alam nyo, araw-araw pinuputol ko yan. Sinunog ko yan. Nagkataon pa na natakot ako kasi ang laki yung apoy. Pero talagang nilinisan namin lahat yan. Oh. Nalilinis lahat yan. O tignan nyo, ang gandang tignan, di ba? Malinis. Di ba? Oo. Kahit hindi namin kulay haming na batog, dalusan mi dita. Oo, nalilinisan namin yan. Doon magsisimula yan, sa tahanan. Yung mga anak ko, hindi lang kasi nila nakikita. Akala nyo, naaga akong nagigising. Nakaluto na ako ng pampaligo nyo ng tubig. Diba? Nakapagpainit na ako ng tubig. Nakaluto na ako ng pagkain nyo. Minsan, dalawa kami ni Cesar. Naluto na. Nakaluto na kami ng kanin. Kaya pag kagising nyo, parang wala na kayong nakita kasi kagigising nyo lang. Diba? Kasi naluto na lahat. Diba? Kaya pinapakita ko yung halimbawa sa inyo. Diba? Yun ang leader. Yun ang ibig sabihin ng leader. Ipakita mo sa gawa. Agbaw na mundo dumangin. Ayun, paglalambing lang yun. Diba? Naglalambing lang ako kung minsan. Oo. Diba? Yun ang ilaw na sinasabi. Bigyan natin yung buhay, ang salita sa pamumuhay natin. Paano natin sabihin na ilaw tayo sa isang tahanan? Watak-watak yung pamilya. Di ba? Oo. Kung may pupunta dito, ikukorek ko yung pamangkin ko nga na social work Pumunta siya dito. Yung estudyante, no? Ang dawin, akit dapat laing. Bumahong ka, maglinis ka ako na. Diba? Maglinis ka, bumahong ka, sabi ko sa kanya. Kasi,
pinaglilinis ko para matuto siya. Eh, yun, nagbakasyon lang ito. Isang araw lang. Pinagalitan ko ba? Isang araw lang. Promise to God. Pamangkin ko na, minsan lang kami nakikita yung na pamangkin ko na masyal lang. Eh, hindi na siya bumalik. Hindi na siya bumalik. Ganun kiti. Talaga kinurek ko. Hindi na siya bumalik dito. Kasi, kung bakit ko siya pinapagalitan, kasi, hindi sila marunong magtrabaho sa bahay nila. Hindi sila marunong kasi pumupunta ko sa bahay nila eh. Kahit na pinapanood nila ako. Magalit man sila sa akin. Kaya, nung pumunta sila dito, eh yun lang pagkakataon na kinorek ko na. Hindi na siya bumalik. Hindi na siya bumalik. Oo. Kinorek ko talaga. Oo. Pero, yung pagko-correct na yun, ikunorek ko, pero, kaya, sinagsabihan kita, tinuwid kita, para din sa'yo yan, sabi ko. Para din sa'yo yan. Diba? So, nung umuwi siya, naglinis din, pero parang napipilitan, hindi tamang paglilinis, binigyan ko pa rin siya ng allowance niya. Diba? Ganun. Opo. Kahit baguhan, dito na pamangkin ko, kinokorek ko yan. Sabihin ko sa inyo, totoo yan, hindi na siya bumalik. Kaya, kung minsan, yung way ng, kasi yung pangangailangan ng iglesia, yun ang ipapahayag sa atin ng Panginoon. Diba? Kaya, kung paulit-ulit na lang yan na sinasabi natin, pinapayuhan namin kayo, pero ayaw nyo pa rin makinig. Paano? Anong mangyayari sa buhay natin? Ayaw natin pakinggan yung pastor natin, yung mga leader natin, di ba? Oo. Opo. Di ba? So, ganun po. Dapat maging ilaw tayo. Pag nagagalit nga ako, kung minsan, nagagalit nga ako sa mga anak ko eh. Pero sa mga hindi ko anak, yung galit ko kung minsan, nagkuhan na lang ako, anak, in the way, magandang pangusap na lang ang sinasabi ko. Diba? Wala pa naman siguro kung pinagmumura dito na mula nung Kristiyano ako eh, mumurahin ko yung isang tao dahil lang sa galit ko, dahil sa kasalanan na ginawa niya. Mula nung nakilala ko ang Panginoon, hindi ko na po ginawa yun. Kahit gaano pa yung kasalanan ng isang tao. Alam nyo yan. Oo. Pero kung hindi pa ako Kristiyano, kung hindi pa siguro, hindi ko pa nakilala ang Panginoon, maraming mura nang inabot mo. Hindi lang mura. Pasalamat sa Panginoon. Yun ang pinapasalamat ko sa Panginoon. No? Dahil nakilala ko ang Panginoon, nagkaroon ng pagbabago ng buhay ko. Diba? Opo. Pasan? Kaya, alam nyo, responsibilidad natin yan. Yun ang sisingilin sa atin ng Panginoon. Lalong-lalo na pag may mga taong nakatira sa loob ng bahay natin na patuloy na gumagawa ng kasalanan. Tinutuwid ko yan. Kinakausap ko sa mabuting pangungusap. Kasi yun ang sinabi ni Pablo kay Juan eh. Yun ang sinabi ni Pablo kay Timothy eh. Oo, yun ang sinabi ni Pablo kay Timothy. Di ba kinuusap niya? Kung paano niya itutuwid ang isang tao. Di ba? Kung may pagkakamali ang isang membro, kausapin mo sila ng masinsinan. Alam niyo, we were being corrected by Daddy. Sa totoo lang. Kagabi, kinorek kami ni Daddy. Oo, kinorek kami ni tita niyo. Oo. Kasi kung walang pagko-correct sa atin, kung walang pagtutuwid, hindi tayo lalago. Wala. Akala lang natin, lahat na lang, parang okay na lang magkasala kung walang correction dito.
parang okay na lang, gawin mo na lang lahat ng gusto mong kasalanan kung wala nang kabanalan pag walang koreksyon. Oo, wala na. Oo. Siguro kung blessing na lang sinasabi namin dito, napakarami na natin dito. Kaya nga, ang daming umalis dahil si tita niyo, grabe yung correction niya eh. Yung mga hindi nila kaya yung correction niya eh. Diba? Kaya pinagpistahan siya talaga. Amen. Pinagpistahan siya. Pero mas matinding mag-correct si Pablo, di ba? Anong pagtawag niya sa mga taga-Corinthians ba yung tinawag niya na Galatians. Galatians? You stupid Galatians. Hangal! Alam niyo hangal? D-O-L-D-O-G. Hangal yun. Ang ibang meaning ng hangal sa Tagalog, G-A-G-O, G-A-G-A. Yun ang ibig sabihin ng hangal. Yun ang ginagamit palagi ni Eli Soriano. Tagalog talaga yun. Ayan o. Tagalog ang hangal. Mga hangal, kuna na. Ilocano niya Ilocano ti hangal. Diba? Kuna na dito tilukanan eh. Nabigat ni iba ka. You foolish. May kupal ko nung pero keben. Hindi kong gabi na siya. You foolish. Tapos, pag nagbabasa Mauyong, kuna na ti Ilocano. Ano lang nga, basahin nyo, dali ginamit ng Mas karkaro ni Jesus Christ. Satanas, kung nalaking ka din. Mas matindi na yun. Tatawagin kang Satanas, di ba? Nito na lang beauty sa ungin ba? Ayun. Kaya, alam nyo, i-correct natin. Sa totoo lang, napapansin nyo, no? Kung paano kayo mag-correct ni tita nyo, harap-harapan talagang kinokorek ko si tita nyo. Harap-harapan. Pati yung anak ko, naririnig nyo kung paano ko sila pagalitan, di ba? Nakikita nyo. Kasi para din sa kanila ang ginagawa ko. Kaya, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sa edad nilang yan, fourth year college na sana si Angelo. First year college rin sana si Andre. Wala. Nung kabataan ko, hindi ko naranasan mula nung first year high school hanggang nag-asawa ko, hindi ako namalagi sa bahay, hindi na ako umuwi sa bahay. Sa barkada na lang ako umuwi. Kasi magulo sa pamilya eh. Mas gusto kong mag-stay sa labas. Yun ang buhay ko noon. Yun ang buhay ko noon. Hindi na ako umuwi mula noon. Hindi na nila ako pinapakialaman. Kaya nagpasalamat ako sa Panginoon dahil yung mga anak ko, intact pa rin kami dito sa loob ng bahay. Wala silang bisyo. Dito lang naman sila. Hindi naman sila lumalabas. Diba? Oo, yung mga ganyan na edad hindi mo na uwi ang mga yan. Lasing na sana, diba? Kaya ibig sabihin, nakikita nila yung ilaw sa magulang nila. Nakikita nila yung salita. Diba? Oo. Toon. Kaya, ituwid natin yung pagkakamali. Ito ang sinasabi ng Panginoon na asin at ilaw. Paano tayo magiging asin sa pamilya? Paano tayo maging ilaw? Kung tayo mismo, busted tayo, wala nang pundido na. Wala nang ala. Diba? So, yun lang. I hope you are being inspired, no? Sa salita ng Panginoon. Hindi tayo lumayo doon, no? Hindi tayo lumayo. Mga ginigiliw. So, thanks for watching. Magandang gabi po.